Brittany, simulan mo na. Wow! Isang buong kaha ng strawberries! Astig! Mahilig ako sa strawberries! Kasing tamis at ganda ko ito! Brittany, mukhang gusto rin ng mga lalaki ng strawberries. Tingnan mo sila! Oh, tao! Bueno, akin ito! Gustong gusto ko ito! Kailangan mo ba ng katibayan? Tingnan mo! Ano ang ginagawa niya? Tingnan mo! Iyan ay isang puso! Mahal kita. Astig! Mahal ko ito! Wow! Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko kayang labanan ng strawberries. Gusto ko itong kainin ng walang Oh, katapusan. Brittany, dapat mag-ingat ka sa pagkain ng strawberries. Oh! Pasensya na mga tao. Sa tingin ko, hindi sila nagtatanim ng galit. Alex, tara na. Naku, hindi! Sili ito! Ayaw ko nito! Masarap pero sobrang anghang! Hey, hindi. Ha! Alex! Ang duwag mo naman! Paminta lang yan! Tingnan natin! Sige. Alex, huwag kang mag-alala. Subukan mo kahit kaunti lang. Oh, Brittany, bakit mo ginagawa ito kay Alex? Oh, sobra siyang nervyoso. Oh, natatakot ako. Pero hindi. Matapang ako. Ngayon, kakainin ko lahat ng sili at hindi man lang kikindat. Oh, Alex, hindi mo sana kinain ng sobra ang maanghang na paminta. Hindi magiging maganda ang pakiramdam mo. Tulad ng sinabi ko mga babae, kailangan lumamig ni Alex. Oh, hindi. Isa akong dragon. Oh! Kailangan nating iligtas si Alex! Tama, mga bumbero! Alam na nila kung paano labanan ang apoy! Alex, buksan mo ang bunganga mo ng mas malaki. Tutulungan ka ng espesyal na serbisyo sa katauhan ni Kelly ngayon. Oh, oo. Wala na akong apoy sa bibig ko. Salamat, bumbero Kelly. Nako. Iniligtas mo ako. Ayos lang ang lahat, Alex. Trabaho ko ito. Wow, KitKat! Wala itong katapusang KitKat! Mas maganda pa ito sa ganitong paraan! Wow. Ibahagi mo ba, Kelly? Hindi! Kung ganun, hindi mo makikita ang walang katapusang KitKat. Ano ang kakainin mo ngayon? Alex, bakit mo ito ginagawa kay Kelly? Candy niya ito. Alex, hindi ko ito makakalimutan. Ngayon, sigurado na hindi kita bibigyan ng candy. Manood ka at Maganda. mainggit, nerd! Wow, Kelly. Gusto mo talagang kainin lahat yan mag-isa? At hindi mo man lang ibabahagi kay Brittany? Tingnan mo! Mahal ko ang tsokolate! Lalo na ang KitKat! Napakadali nito para sa akin! Ang galing naman yan, Kelly. Nagbibilang ako! 1, 2, 3! Ako ang magiging Sige na, reyna! Brittany, buksan mo. Wow! Ito'y Baskin-Robbins ice cream na may mangga! Gusto mo ba ng mangga sa ice cream? Gustong-gusto ko talaga ang ice cream na may kasamang mangga! Siguradong hindi ko ito ibabahagi sa kahit sino! Gusto kong ma-enjoy ang ice cream na ito mula umpisa hanggang katapusan! Kelly, huwag mong kunin kay Brittany. Mas mabuting buksan mo ang sayo. Wow! Salamin ba yan? Anong kakaiba sa kanila? Pero bagay naman sa akin. Mas naging astig ba ako? Oo, Kelly, wag mo lang pindutin ang... Ay, huli na. Brittany, ayaw kitang masaktan pero kailangan mong baguhin ang iyong hairstyle. Brittany. Kelly, tingnan mo ang ginawa mo. Nasusunog ako! Oh, hindi! Sinong gumawa nito? Aray! Brittany, huwag magalit. Ang mahalaga ay hindi gumalaw ang buhok. Kainin mo ang iyong ice cream. Oh, Oo, ang sorbetes ay papawi sa akin! Magpapalamig ako sa literal at metaporikal na paraan! Alex, turuan natin siya ng leksyon. Kumusta naman ang natunaw na ice cream? Oh, hindi! Ang paborito kong ice cream! Pero salamat, Kelly! Ngayon may milkshake ako! Ano? Ang kanyang pagiging positibo ay nakakagulat sa akin. Kahit papaano ay may ideya ako kung paano ipagkait kay Baby Brittany ang milkshake. Hoy! Bakit natapos ito agad? Kelly, gumawa ka ba ng butas sa timba? Alex! Sige na! Buksan mo ang iyong kaha! Siyempre. Yak! Oh, meron akong makating cactus. Oh, paano mo ito kakainin? Pwede ko ba itong kainin? Aray, Makati! Oh, ang mga tinik na yan! Ayoko itong kainin, pero mukhang kailangan ko. Teka, may naisip ako. Kelly,
tulungan mo ako. Pwede mo bang sunugin lahat ng mga tinik para hindi ko na kailangang kainin? Siyempre kaya ko, Alex. Papatunawin ko lahat ng natural. Halos tapos na. Hintay, Kelly. Masusunog mo ang lahat. Oh, hindi. Anong katakutan? At ito ang kailangan kong kainin. Ang mga uling na ito. Mas mabuti pa ang mga tinik ng cactus. Alex, dapat pumayag na ako kanina. Ano yon? Napagdesisyonan mo na ba kung sino ang mauna magbukas? Kelly, sige na. Wow, donut! Mahilig ako sa donut! Gusto ko sa frozen singit. Ngat sa ing donut ay sobrang laki at para lang sa akin. Isang kahanga-hangang regalo ito. Wow, Kelly, ang bilis mong kumain. Wow. Brittany, pwede ka nang sumulong. Siyempre! Gusto kong malaman kung ano ang nasa loob. Eh, sandali! Itlog ba yan? At ano ang gagawin ko dito? Brittany, isway isang dahilan para matutong magluto. Meron ka bang mga ideya? Oo! May napakagandang ideya ako. Kailangan ko ng panghalo at babasagin ang ilang itlog dito. Ngayon, ilalagay na natin ito. Isa-isa. Ngayon, isara natin ang takip, buksan ito, at hintayin na maghalo ang lahat. Handa na! Oh, susubukan ko na ba? Brittany, iinumin mo ba ito? Mga hilaw na itlog ito. Oo, pero nasa loob sila ng mixer. May gusto ba? Kukuha pa ako. Brittany, hindi mo ba nagustuhan? At pinalaan ka namin? Iinumin ko lahat ito pa rin. Wala akong papipigil. Wow, Brittany, bayani ka. Hindi namin kayang gawin yon. Oh, hindi sa akin. Brittany, paano mo nagawa iyon? Oh, ituloy natin. Kaya, ano ang meron ako? Ano ito? Dinamita. Wow, isang candy bomb. Mag-eskamboma, ito dapat itong sumabog sa anumang oras. Oh, Diyos ko. 59 na segundo na lang ang natitira. Ano ang gagawin natin? Oh, masamang ideya ang magpanik. Meron bang ibang mga option? Tama. Alex, aling kawad ang dapat mong putulin? Hindi ko alam kung alin. Oh, may makapagsasabi ba sa akin? Inisim ni Brittany ang dilaw, pero inisim ni Kelly ang asol. Tara, gawin nating pula. Oh, buhay pa tayo. Oh, hindi. Lahat dumapa. May bomba ng candy, guys. Ibuka ang inyong mga bibig. At ang mga ito ay mga candy pala. Maraming candy! Okay, mga friends, sabat na ang candy nyo para sa isang taon. Bilisan nyo, pero huwag kalimutang magbahagi sa amin. Wow, gusto ko rito. Gusto kong ako ang unang magbukas ng aking pagkain. Wow, Kinder Surprises. Ano sa'yo? Pareho tayo. Ang kakaiba. Sumasang-ayon ako. Medyo kahina-hinala ito. Pero ang mabuting bagay ay parehas tayong maswerte. Mahilig ako sa tsokolating itlog. Sa opinyon ko, ito ang pinakamahusay na panghimagas. Tingnan mo kung saan mo itinatapon ang basura, Suzy. Pasensya na, masyado akong nadala sa pagkain ko. Hindi na ako makapaghintay na tikman ito. Wow. Ang mga candy sa loob. Wow. Kailangan mong ibuhos ito sa bibig mo kaagad. Diyos ko, ang sarap nito. Ang perpektong kombinasyon ng tsokolate sa tsokolate. Gusto ko pa. Mayroong marmalade sa itlog na ito. Gusto ko ito. Sa bawat oras, isang bagong kaaya-ayang sorpresa. Ang galing. Sayang hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Umaasa ako na andyan pa rin ang mga sorpresa ko sa hinaharap. Makikita natin. Pero sa ngayon, hindi nila ako pinipigilan sa pag-e-enjoy. Mga tsokolate, tuwing may sorpresa, lalong nagiging Anong kaaya-aya. tinitingnan mo? Ingatan mo ang bibig mo. Ayos! Oras na para umalis ako. Ano ito? Totoong hilaw na itlog? Hindi ko ito inaasahan. Akala mo tapos na yan? Hindi kainin mo hanggang dulo. Umaasa akong ibang bagay ito. Ayokong maranasan ito muli. Oh, hindi, muli. Nakakadiri ang dumi. Ayoko ng itlog. Mukhang may isang napakamalasin. Tingnan mo, may bago akong batch ng candy. Hindi ba tastig? By the way, may naisip ako. Pwede mong itapon at saluhin gamit ang iyong bibig habang nasa ere. Napakamaginhawa. Tratuhin mo ako! Ang sakit, pwede mo namang sabihin na lang na hindi. Tumigil ka sa pang-asar sa akin. Hindi ito nakakatawa. Sa tingin ko, alam ko na kung paano makaganti kay Suzy.
Kailangan natin siyang bigyan ng totoong itlog. Nakikita ko ang inggit sa iyong mga mata. Panahon na para tanggapin ito. Ano ito? Hindi naman mukhang tsokolate. Oh, nakakabahala yan. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Bakit mo ako dinuraan, Suzy? Iyan ay hindi lahat. Kumuha ka. Alam mo, hindi ko iniinda. Meron akong napakagandang ideya. Sa palagay ko, bagay na bagay sa akin ang kasuotan na ito. Hindi ko maintindihan kung ano ang binabalak mo. Magluluto ako ng masarap na scrambled eggs na may inggit ka sa akin. Anong bango? Hindi ba ang ganda? Umalis ka, Suzy. Hindi kita bibigyan. Hindi ko alam na mahusay kang magluto. Pero natatakot ako na hindi mo matitikman ang iyong putahing niluto. Pipigilan ko ito. Anong ginagawa mo, Suzy? Ay, nakoy. Ang itlog ay nahulog mismo sa mukha ko. At narito ang mga bagong bahagi. Tingnan natin kung sino ang magsisimula. Huray! Ako yon! Wow! Isang bote ng Coke! Ang swerte mo. Tingnan natin kung anong meron ako. Coke din. Ang Sa astig. tingin ko, isa sa atin ay dapat may botelya ng tsokolate. Ang weird? Hindi ko mabuksan. Baka subukan mong buksan gamit ang iyong mga ngipin? Oh, tsokolate pala ito. Talagang sinuwerte ako. Ang galing. Baka may tsokolating bote rin ako. Hindi. Regular na Coke ito, pero hindi ibig sabihin ay hindi ito masarap. Iniisip ko kung may laman ang bote ko. Talagang wala na ba? Hindi patas. Huray! Tsokolate ang lumalabas dito. Ito ang eksaktong pinapangarap ko. Hindi ka panipaniwala ang lasa. Hindi ako makapigil. Sayang at lahat ng magagandang bagay ay natatapos Dapat agad. mong makita ang sarili mo, Suzy. Panahon na para maghugas ka. Wow! Meron pa rin akong suot na maraming tsokolate. Kaya kong kainin lahat. Anong ginagawa mo? Hindi ito maganda. Wala akong pakialam. Ang mahalaga ay akin ang masarap na bagay. Hindi ko maabot ang ilong ko kung paano man. Mas mabuti na. Bravo, Suzy. Nakalimutan ko ng lubos ang bote. Pwede mo rin itong kainin kasi gawa ito sa tsokolate. Tama. Sobrang sarap. Hindi ako titigil hanggat hindi ko naubos. Iwan mo man lang sa akin ang isang piraso. Gusto ko itong tikman. Tumutulo na ang laway ko. Ano ang gusto mo? Huwag mo akong hingan ng merienda. Hindi gagana sa akin ang ganyang diskarte. Pero magkaibigan tayo. Sa kabutihang palad, marami pa akong cola. Sa tingin ko, maaari mo itong ibahagi sa Tama akin. ka. Bakit hindi? Tignan mo, merong nasa loob. Sa... Diyan mismo. Loko ka. Niloko kita, Suzy, at naniwala ka sa akin. Ay, hindi patas yan. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sige. Akala mo ba makakatakas ka nito? Parang hindi ganun. May nakaimbak akong Mentos. Sa tingin ko ay napakakapaki-pakinabang nito. Alam nating lahat kung ano ang mangyayari kung ilagay mo ito sa Coke. O siya, tingnan mo kung ano ang nariyan. Ang pangunahing bagay ay huwag ma-distract. Meron akong mahalagang bagay. O siya, tapos na ako. Wala akong makita, Suzy. Ang cola ay tumitilamsik mismo sa mukha ko. Ay, hindi! Wala na sa kontrol ang sitwasyon. Tuloy tayo. Ikinalulugod ko. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ito ay Ay, hindi chili. ko rin ito inaasahan. Ikaw ang magsimula. Oh, hindi. Hindi mo ako maluloko ngayon. Tumanggi akong kainin ito, kaya buena swerte! Sige. Kung ipipilit mo, ako na ang mauuna. Ang sarap ng lasa. Tsokolate ito. Pinalad ako. Dapat hindi ko na sana tinikman. Sandali lang. Lumalabas na may tunay akong paminta, hindi iyon. Sorry sa may bahagi ko mo sa iyo, pero masyado itong maliit. Oh, may natitirang piraso pa. Masarap iyon. Ngayon ikaw naman. Pero natatakot ako. Ayoko nang maanghang. Bakit mo itinapon sa akin ang paminta mo? Gusto ko lang sanang takutin ka ng kaunti. Natatakot na ako. Huwag mo akong piliting kainin ito. Huwag kang magpakaawa. Sige na. Halika na, huwag mong sayangin ang oras mo. Tara na! Well, tama ka. Mas mabuting tapusin na ito agad. Pag ginapalan mo ako. Wow. Hindi naman pala maanghang. Nagustuhan ko pa nga. Mag-ingat ka. Tinamaan mo ako sa noo. Ay, hindi! Nararamdaman ko ang anghang. Mukhang may nagmadaling mag-conclude. Sa tingin ko, sulit na magdagdag ng mas maraming apoy. Heto, uminom ka. Salamat! Tubig ito, hindi makakas... Ito ay Tabasco! Niloko mo ako ulit! Tulungan mo ako! Pupunta na ako sa kalawakan! Wow!
Talagang maganda rito. Pero parang may konting kaba ako. Wow, magkaroon ng magandang biyahe, Suzy. Ako! Mauhulog ako! Hinulog mo ako. Pasensya na, aksidente lang yon. At ngayon, humihiling siya ng isang tambak ng pancake. Walang duda. Lola, gumising ka. Kailangan nating gumawa ng mga pancake. Alam kong gawin yan. Si Lola at Chef ay nagmasa ng masa ng napakabilis na walang nakanotice nito. At ngayon may mga masarap na pancake. Mukhang masarap. Pero mas kaya ko pa. Magdadagdag ako ng food coloring sa masa. Magkakaroon ng iba't ibang kulay. Wow! Nagpasya si Andy na aliwin ang sanggol ng isang bagay na kakaiba. Tingnan mo ang makulay na dough niya. Magiging masarap at maganda ito. Oh, napakabarumbado mo, Andy. At sa totoo lang, pinakamahusay ang mga pancake kapag may maple syrup at piraso ng mantikilya. Ito ay simpleng napatunayan sa pagdaan ng mga tao na recipe. Hotcake na may maple syrup, hindi na ito ikagugulat ng sinuman. Narito ang isang serving ng hotcake mula sa isang professional. Kakailanganin ko ng itlog para diyan. Ang tawag sa resiping ito ay poached egg. Kailangan pakuluan ng tubig sa kaserola at basagin ang itlog diretso sa tubig. At habang naluluto ito, kukuha ako ng mga hiwa ng ham at dahon ng gulay at ilalagay ko ito ng maganda sa pagitan ng mga pancake. Panahon na para pahalagahan ng sanggol ang pagsisikap ng mga kalahok sa hamon. Una mula kay Andy. Masarap talaga sila, lalo na kapag sinamahan ng marshmallows. At ngayon, subukan natin ang mga pancake mula kay Lola. Mukha silang simpleng-simple, gayunpaman, napakasarap. Ang mga pancake mula sa chef ay mukhang kakaiba, ngunit ang hilaw na pula ng itlog ng poached egg ay nakakadiring tingnan. Hindi ito na-appreciate ng sanggol, at ang panalo ay napunta kay Andy. Nanalo ako. Hayaan mo akong ayusin ito para sa iyo. Huwag mong hawakan niyan, Lola. Pansin, lahat. Gusto ng baby ng makatas na steak. Walang tanong. Kaya ni Lola yon? Sigurado ka? Ayos lang ako. Ayun na! Kukunin natin ito at iprito. Walang komplikado. Paano ka magpiprito ng walang mantika? Kailangan mong lagyan ng mantika ang grill pan ng maayos. Oo! Maglalagay din ako ng mantika. Andy, huwag maglagay ng sobrang mantika. At syempre, dapat mong subukang maipasok ang mantika sa kawali. Ngayon, ilalagay na natin ang isang pirasong karne sa kawali at iprito ito. Wow, namangha. Tara na! Syempre. Kaya ko rin gawin ito. Siyempre, Andy, ang mahalaga ay hindi palampasin ang kawali. Hindi ako nagmintis. Binata, panoorin, at matuto. Sa pamamagitan nga pala, ang steak ko ay halos tapos na. Ngayon, maaari ka na ring magdagdag ng asin. Ayos na hagis. Sobrang galing. Lola, tingnan mo, bibigyan kita ng sakay ngayon. Tingnan mo, parang totoong chef ako. Hindi! Hindi. Nahulog ito sa sahig. At nakolekta nito ang buhok at dumi, at hilaw din ito at hindi pa luto. Baka hindi niya mapansin. Oh my God. Hindi mo maihahay ng ganong pagkain. Hindi ko alam ang gagawin. Maglalagay ako ng mas maraming ketchup. Matatakpan nito ang lahat ng kapintasan. Ayun! Ang bango. Salamat, Mia. Ang ganda ng steak ko. Kailangan na lang idagdag ang springs at rosemary bilang dekorasyon. At yan na lahat ng dekorasyon mo, Lola? May alam akong mas maganda. Alam ni Mia ang sikreto ng tanyag na gintong steak. Magiging totoong gintong steak ito, katulad sa pinakamahal na restaurant. Ang karne ay dapat hiwain gamit ang matalim na kutsilyo para hindi masira ang hitsura ng steak. Ganun nga. Hindi ko alam yon. Handa na. Ngayon, pwede mo na itong ihain. Sa wakas, maaari mong tikman ang mga putahe. Ang karne na may ketchup ay hindi nakakaakit ng gana ng sanggol. Tingnan mo lang. Makikita mo ang buhok at dumi. At ang gintong steak, iniisip ko kung matitikman ito ng sanggol. Mukhang masarap pero hindi nakaka-impress. Amoy masarap ang steak ni Lola at higit sa lahat, nagustuhan ito ng sanggol. Simple at walang pasiklab pero ang sarap. Ang steak ni Lola ang walang alinlangang nangunguna. Nanalo ako! Horay! Panahon na para kumain ng panghimagas? At gusto ng bata na kumain ng ice cream. Alam ko ang mga recipe, pritong ice cream. Pero marunong bang gumawa si Lola ng ice cream? Walang komplikado. Kaya ano ang nasa recipe? Kailangan mong hiwain ito ng maliliit na piraso. Sige.
Ang ganda. Ngayon ay hihiwa-hiwain ko rin ito. Ang dali-dali lang. Gusto kong maghiwa ng ice cream. Oh, mag-ingat ka sa mga kutsilyo mo, binata. At huwag mong ihagis ang pagkain sa kusina. Nadala ako. Pasensya na, Lola. Yan ang nangyayari kapag mga baguhan ang nagtatrabaho. Samantala, naihanda ko na ang lahat. Kailangan pang tapusin ang ulam sa pamamagitan ng magandang pag-serve. Oh, lahat ay lumabas na perpekto. Idedekorasyon ko ang ice cream ng zest ng lemon. Ang asim ng lemon ay magandang kaakibat ng tamis ng ice cream. Ilang dahon ng mint at konting usok ng dry ice. Ganito ang pag-serve ng ice cream sa pinakamasarap na mga restaurant. Ang Tingnan mo ito. Hindi ka panipaniwala. Ayos! Inihanda rin ng Lola ang lahat. Hiwain at paikutin. Hindi talaga nag-work? Nakaipit ang sorbetes? Sige, lagyan na lang natin ng chocolate syrup sa ibabaw. Nakakatawa yan! Malapit na rin akong matapos. Walang kahit anong komplikado. Ngayon ilalagay ko ito sa mangkok at lalagyan ng whipped cream. Gustong-gusto ko ito. Magdadagdag ako para sa sanggol. Ngayon ay magwiwisik ako ng mga rainbow na Skittles na candy, isang sugar straw para sa kagandahan, at ilang Oreo na cookies. Lola, papayagan mo ba ako? Oh, salamat! Ngayon ibubuhos ko ang chocolate syrup. Oh, ang daming asukal. Oh. Well, tingnan natin kung ano ang iniisip ng bata. Ang kulay na ice cream mula sa aking kapatid ay mukhang napakaganda. Pero ang magandang presentasyon mula sa chef ang mas nakaapekto sa bata. Oras na para tikman ito. Iyo. Oh, sabi ni Lemon masyadong maasim. Oh, ang mga hiwa ng ice cream at tsokolating syrup ay mukhang hindi kaaya-aya pero walang kakaiba ang lasa. Sa wakas, oras na para tikman ang ice cream mula sa kapatid. Whipped cream, sugar straws, at Skittles. Napakasarap na kombinasyon. At ang nanalo ay kapatid. Oh, alam ko yan. Lola, halika't yakapin kita. Mga kaibigan, mag-concentrate. Ipagpatuloy natin ang ating culinary duel. Ang susunod na kahilingan ay croissant. Gustong-gusto ng mga Frances na kumain ng croissants na may kape para sa almusal. Oh, Lola, mula ka ba sa France? Marunong ka bang magluto ng croissants? Alam ng Lola ang lahat. Pwede itong ilagay sa oven at hintayin nating maluto. Kaya ko rin yan. Sandali lang at maghurno tayo. Magaling, Apo. Hindi ko sinasang-ayunan ang frozen na dough. Hindi naman ganun kahirap na lutuin ito ng sarili. Sa pamamagitan nga pala, ang ating chef Mia ay nagtrabaho sa mga pinakamahusay na restaurant sa Paris at alam ang pinakamatandang recipe ng croissants. Ayon sa recipe, ang mga putahe ay inihanda mismo para kay Louis, ang hari ng France. Kaya't ang sanggol ay naghihintay ng isang tunay na royal na dessert. At ang magkapatid at ang lola ay nanonood sa mga galaw ng chef na may paghanga. Napakahusay niyang masahin ang masa, inilatag ito sa mga patong at iniikot ito. Anong galing? Kailangan na lang ilagay ito sa oven at maghintay. Hindi ako makakapagluto ng sobrang astig, pero magdadagdag ako ng Nutella sa aking croissants. Oh, ang paborito kong tsokolate nut paste. Masarap! Oh, anong klase ng asal ito? Panahon na para kunin ang kanilang croissants. Kay ganda at kay Rosyado. Andy? Ano? Parang ang husay mo. Oh, hindi yan! Napasobra ang kapatid sa Nutella at nasunog ang kanyang mga croissant. Oo, talagang napakasarap ng chocolate paste. Huwag mag-alala. Ayos ka lang. Oo, nahurno na ang mga croissant. Panahon na para magsimula sa paghahain. Kailangan ko ng hiwa at pwede mong ibuhos ang nakahandang cream. Magdadagdag ako ng mga strawberry at idedesenyo ko ang ulam gamit ang pulbos na asukal sa ibabaw. Voila! Handa na ang lahat. Ngayon pwede na nating subukan. Mukhang kahila-hilakbot ang mga nasunog na croissant mula sa kapatid. Oh, hindi sulit subukan ang mga ito. Oh, anong bango? Ang mga croissant ni Lola ay masarap, matamis at napakasarap. Talagang nagustuhan ito ng ating sanggol. Wow! Mga presa, matamis na cream at masarap na masa na ginawa ayon sa recipe ng hari. Walang duda, ang mga croissant mula sa chef ay pumapangalawa. Salamat. Oh, alam ko Napakabait na mo. iyan. Nagustuhan